Hi everyone! Una sa lahat, purihin natin at pasalamatan ng Diyos. Ang Diyos ang kalakasan natin. Ang Diyos ay batong di matitibag, matibay nating muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa atin nag-iingat, tagapagtanggol natin at ating kalasag. At sa mga kaaway tayo inililigtas. Purihin natin ang Diyos sa Kanya lamang kapurihan, magpakailanman. Amen? Okay, awit 91 verse 3, ikaw ililigtas niya ng Panginoon sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Okay, ang daming mga panganib, mga disasters at mga salot or mga viruses na nakamamatay sa panahon natin ngayon. Itong mga panganib sa umang nabitag, ito yung mga hidden dangers, mga panganib na hindi natin nakikitang dumarating tulad ng mga disaster, ng earthquake. Ang earthquake ay hindi ito nadidetect ng mga scientists. Kaya ito ang panahon, ang time na nananalig tayo sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya. At matututo lamang tayo magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bible, walang iba. Natututo tayong magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng story sa Biblia ng mga taong nagtiwala sa Diyos at sila'y naligtas tulad ni Daniel. Sinasabi sa kasulatan na si Daniel ay naligtas sa kulungan ng mga leon. Sa Daniel 6 verse 21 nasusulat na si Daniel ay dinaano pagkat pinatikom ang mga bibig ng mga leon ng mga anghel na sinugo ng Diyos. At ang tatlong kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach, and Abednego, sila naligtas. Sinasabi sa kasulatan na hindi sila sumamba sa rebultong ginto, kaya iniutos ng hari ng Babylonia na ihagis sila sa nagniningas na pugon or apoy. Ngunit sila naligtas, iniligtas sila ng Diyos ng bansang Israel. Okay, sa Book of Exodus, malalaman natin doon sa chapter 7 to chapter 10 ang 10 plague or mga salot na ipinadala ng Diyos sa bansang Ehipto. Pinarusahan ng Diyos ang bansang iyon dahil sa kanilang pangaalipin at pagmamalupit sa mga Israelita. Ang mga Israelita noon sa Old Testament ay nakatira sa Gosen. Ang Gosen ay nasa loob mismo ng bansang Ehipto. Ngunit ang lugar nila ng mga Israelita, ang Gosen, ay hindi pinadalhan ng Diyos ng mga salot. Sinasabi sa kasulatan na pinadalhan ng Diyos ng makapal na langaw ang mga tao sa Ehipto. Ngunit kahit isang langaw ay walang dumapo sa lugar ng mga Israelita. Ito nasusulat sa Exodus chapter 8 verse 20 to 22. At sinasabi din sa Book of Exodus na pinadalhan ng Diyos ng malakas na bagyo ang bansang Ehipto. Ito ang pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan ng Ehipto at umulan ng yelo. Namatay ang lahat ng di nakasilong, maging tao o hayop. Ngunit ang Gosen ay di inabot ng ulang iyon. Ito ay nasusulat sa Exodus 9 verse 22 to 25. So magtiwala tayo sa Diyos at manalig sa Kanya at ililigtas din niya tayo sa mga panganib, sa mga salot na nangyayari sa panahon natin ngayon. Tulad nila, iniligtas sila ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating. Ito ay nasusulat sa Revelation chapter 4 verse 8. Kaya magtiwala tayo sa Diyos dahil kung iniligtas sila ng Diyos noon, ililigtas din niya tayo ngayon. Magtiwala lang tayo sa Diyos at manalig sa Kanya. Manalig tayo sa Kanyang anak na Kanyang sinugo na ating Panginoong Hesukristo. At sundin din natin ng tapat ang mga utos ng Diyos at kilalanin natin siya upang matanggap natin mula sa Kanya ang mga protection. Matanggap natin ang protection mula sa Diyos. Nangako ang Diyos sa mga nagtapat na nagmamahal sa Kanya na nakahanda siyang tumulong kapag sila humingi ng tulong at sasamahan niya sila at ililigtas. Ito yung mga taong tapat na nagmamahal sa Diyos. Sa panahon ngayon ay kumapit tayo ng mahigpit sa Diyos. Ayan din ang hangad ng Diyos sa atin, ang kumapit tayo ng mahigpit sa Kanya. Sinasabi sa Jeremiah 13 verse 11 na kung paanong kumakapit
ang damit panloob sa katawan ng tao, gayon ang hangad ng Diyos, ang kumapit tayo ng mahigpit sa Kanya. Ang damit panloob, ito ay ang masikip or tight na damit na kapag nababasa sa katawan ng tao ay kumakapit ng mahigpit. So, ganon ang hangad ng Diyos, ang kumapit tayo sa Kanya ng mahigpit upang tayo maligtas. Ang ibig sabihin ng kumapit ng mahigpit sa Diyos ay sundin natin ang Kanyang mga utos, manatili tayo sa Kanyang salita.